welcome to another episode of Blogger Podcast where we dive deep into the boss. I'm your host, Ashley Gadet, along with Frenchie Galilo. Join us as we chat with others and uncover new insights so we keep you informed and also entertained. So grab a cup of coffee, sit back, and let's get started. Medyo matagal na nung huli nating episode Oo nga pero we're back na ngayon with a new law. Our law for today's episode is RA 9208, which is about human trafficking. Ang topic talaga natin ay forced labor para ang batas ay tungkol sa human trafficking. Para sa mga nalilito, ang forced labor ay undergone sa human trafficking. Kaya kapag may nangyaring forced labor, maaaring ang batas na RA 9208 pa rin ang pwede mong gawin pangdapat. Ngayon may tatawagan tayong isang caller upang ibahagi ang kanyang experience upang mas lalo pa natin maintindihan ang kahalagahan ng ganitong uri ng mga batas. Lalong-lalo na sa mga magagawa at sa mga nag-aaral pa lamang at nagtatrabaho sa hinaharap. Bago tayo magsimula, short introduction lang sa konsepto ng forced labor. Ang forced labor ay ang sapilitang pagtatrabaho sa mga trabahador na may kasamang karahasan at pagbablackmail. Pagtatrabaho ito nang wala sa kaligtasan at naglalabag sa karapatan at kalayaan mo katulad na lamang ng freedom of speech. Ngayon, tatawagan na namin ang isang biktima ng forced labor. Hello po, this is Gathered from Blogger Podcast. Si Mateo po ba ito? Opo, si Mateo po ito. Tumatawag kami para malaman ang storya mo at experience sa topic na forced labor. Okay lang po ba? Sige, okay lang po. Pwede po ba kayo mag-share ng konting info about sa sarili niyo? Ang pangalan ko po ay Mateo. Ang kaisa-isa kong pamilya ay ang aking nanay. Ngunit, nagkasakit siya kaya naghahanap ako ng trabaho para matustusan ang pangangailangan ng aking nanay. Gumaling na po ba siya ngayon? Hindi pa po. Nag-aalala ako na wala akong mauuwian na pamilya kaya nagpapasalamat po ako na buhay pa siya. Ngunit, hindi pa rin siya nagaling. Maaari mo na bang ikwento ang mga pangyayari? Okay po, sige po. Ma, aalis na po ako. Teka nak, saan ka pupunta? Maghahanap po ako ng trabaho. Hindi ko po kaya nakikita kayong nagtatrabaho kahit na may sakit kayo. Huwag kayong mag-alala sa akin. Kaya ko naman ang aking sarili. Papadalhan ko na lang po kayo ng pera para sa gamot at pagkain ninyo, ma. Mateo anak, ang bata-bata mo pa. Hindi mo pa kakayanin magtrabaho. Ano yung pag-aaral mo? Magkukolehiyo ka pa naman. Ma, pangako. Kapag nakaluwag-luwag na tayo, babalik ako sa pag-aaral. Ngunit sa ngayon, kayo muna ang uunahin. Huwag kayong mag-alala sa akin. Pag nakausapan ko na rin kayo kay tita na siya muna ang mag-aalaga sa'yo habang wala ako, ma. Babalik rin ako, pangako. Kahit ayoko na iwan ang kaisa-isa kong magulang, alam ko na kailangan kong kumilos dahil naaalala ko ang kondisyon niya. Sa paglalakbay ko, nakarating ako sa bayan ng San Pedro del Silencio. Ang bayan na yon ay tahimik at tila walang buhay. Nasa ka na? Malapit na po. Pasensya na, naligaw lang po ako. Nandito ka na pala. Ako nga pala si Jester. Nice to meet you, Jester. Pasensya na, naligaw lang ako kanina. Ayos lang. Tara na. Siya nga pala. Asan yung mga kasama natin? Mamaya, makikita mo. Sige. Paano? Nandito na tayo. Oh, teka, anong lugar to? Boys, hawakan nyo. Jester! Ano ibig sabihin nito? Mateo. Alam mo, mabuti ka sanang bata. Kaso ang problema, masyado ka nagtitiwala. Alam mo ba ang gagawin mo sa lugar na ito? Tatrabaho ka lamang sa akin, panghabang buhay. At ano naman ang tingin nyo? Trabaho. Sige, daling nyo na yan. Wala akong nagawa kundi sumunod na lamang. Hindi ko inaakalang maloloko ako, pero gagawin ko ang lahat para lamang gumaling ang nanay ko. Iyo, alam ko ka rin nila, ano? Ganyan din ang nangyari sa akin. Akala ko mababuti silang tao. Ngayon, eto,
Parang isang ibong di makawala sa kanyang hawla. Makinig kayo. May nakita kong lagusan. Kapag nawala ang sinag ng buwan, tatakas tayo. Hindi natin alam kung kailan mawawala ang liwanag ng buwan. Lo, ito na ang tamang oras. Tara na. Mauna na kayo. Pipigilan ko sila para magkaroon kayo ng oras na. Pero, Wala ng oras. Tumakbo na kayo. tara na, makasama. Bilisan nyo. Pre, yung alipin natin pre na taas. Sige na duman, dun. Boss. Yan. Boss, yung alipin natin boss, sumakas boss. Ano? Nakatakas? Pakawalang silbi nyo naman. Para saan ang pinapasahod ko sa inyo? Ha? Ano sa tingin nyo sa akin tumatailaw ng pera? Ha? Ge, pupunta ako dyan. Nakauwi na rin sa wakas. Oh, Tito, nandito ka pala. Oo, wala kasi tita mo eh. Kaya ako na lang nag-alaga sa nanay mo. Siya nga pala bakit ka sugatan. Huwag mo na lang sabihin kay Mama. Nak! 2 linggo kung walang kontak sa'yo. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka sugatan? Ma, sorry. Gusto ko lang naman kasi makatulong sa iyo eh. Salamat sa paglahad mo ng kwento mo, Mateo. Huwag kang mag-alala dahil tutulungan ka namin para makuha ang station na gusto mo. Maraming salamat po talaga. Lahat ng nadaanan mo, isisiguro namin na pagbabayaran nila yon. Huwag kang mag-aalala. Maraming salamat talaga sa iyong katapangan. Babalikan ka namin mamaya ni Kadot para sa mga detalye sa pagpato ng kaso. Napakabigat sa pakiramdam ang kinalabasan ng kwento ngayon. Pero, meron pa rin tayong panahon para mabago ang kapalaran ng mga taong nakaranas nito. Maging mapagmasid pagdating sa pagpili ng mga trabaho. Muli, I am Galilo, together with Gadut, and we are from Law Affair Podcast.